Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amin kang pinupuri, amin kang sinasamba, aming Diyos. Karapat dapat ka, Panginoon, sa aming pinakamataas na pagsamba, O Diyos. Ama, dalangin namin ang banal mong Espiritu, ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Habang kami nakikinig ng salita mo, Panginoon, hayaan mong ito'y pumasok sa aming mga puso, sa aming kaisipan, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gabayan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa oras na ito, Panginoon, ang aming inihingi, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod bilang daluyan ng salita mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kung may mga Bible po kayo, makibukas po kayo sa akin sa Awit, chapter 25, verse 1 hanggang 22. Medyo mahaba po. Ano po? At paumanhin po dahil yung aking salamin, hindi ko na minsan makita. Paumanhin po, ano po? Pero ang Diyos ang magbibigay sa akin ng liwanag, ano po? Para mabasa ito. Ang sabi, sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo. Ang naghihimagsik, ang nagsisipahayo. Ang kalooban mo'y ituro, Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Yahweh, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan, sa buong maghapoy pinagtitiwalaan. Yahweh, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan mo noon pa'y nahahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko, nung ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Yahweh, ay alalahanin. Mabuti si Yahweh at makatarungan sa mga saliri, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yung gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig niya siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Ang iyong pangako, O Yahweh, ay tupdin. Sa mga sala ko'y iyong patawarin. Ang tumatalima sa Panginoon Diyos, ang landas ng buhay, kanyang matatalos. Uunlad ang buhay at ang mga supling. Mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Si Yahweh ang tangi kong inaasahan, laging magliligtas sa kapanganiban. Lingapin mo ako, ako'y kahabagan, pagkat ulila na at nanlulupaypay. Ako ay ibsan mo ng mga pasanin, ang gulo kong diway iyong payapain. Ang paghihirap ko at ang pasanin sa buhay na ito'y iyong gunitain. Sa lahat kong sala, ako'y patawarin. Masdan mo ang lahat ng aking kaaway. Labis akong kinamumuhian. Ipagsanggalang mo't iligtas ang buhay. Huwag kang sasang-ayong ako'y malupigan, pagkat nasa iyo ang aking kaligtasan. Nawa, ang buhay kong mabuti at tapat. Sa aking sarili, magsisilbing kalasag. Ang aking tiwala sa iyo'y walang kupas. Sa mga pasanin ng iyong mga lingkod, sila'y ibsan mo, Panginoong Diyos. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi nga po ni Sister Julie, ito po'y may pamagat, Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad. Alam niyo po, hindi ko po ito, hindi ko po tinapos na po. Sa loobin ng Panginoon yung part 2 neto. Kasi pag hindi, awi tayo ng mga 2:00. Mahaba po.
Ang awit, chapter 25, ay isang makapangyarihang panalangin. Panalangin po ito eh. Isang makapangyarihang panalangin na nagtuturo sa atin kung paano magtitiwala sa Diyos. Sino dito nagtitiwala sa Diyos? Titiwala ka ba sa Diyos? No, ito daw ay isang panalangin na nagtuturo sa atin kung paano magtitiwala sa Diyos at humingi ng gabay at proteksyon sa isang Diyos na puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Ngayon, ano ang mga aral na nakapaloob doon sa ating binasa sa awit chapter 25? No? Sabi ko nga, pinutol ko, hindi ko tinapos. No? Hindi ko tinapos. Loobin nawa ng Panginoon kasi may 3 point pa eh. Dalawa lang po ito, dalawa lang. Gusto na nyo yung umuwi? Dalawa lang po. Ano ang nakapaloob? Anong aral na nakapaloob dun sa awit, chapter 25, na ibig iparating ng Diyos sa atin ngayon? Una, mga kapatid, ibig iparating ng Diyos sa atin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ano ang una? Pagtitiwala sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos. Lakasan mo, sabihin mo sa kapatid mo, oy, magtiwala ka sa Diyos. Kapatid, kulang na ba tayo ng pagtitiwala sa Diyos? Huh? Ang sabi ni Haring David, no? Doon sa awit, chapter 25, verse 1, sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. No? Ano daw ginagawa niya? Siya ay tumatawag. No? Siya ay tumatawag. Alam nyo, tatawag ka lang kapag ikaw ay nagtitiwala. Tama? Kanino ka matawag? Kapag siyempre, doon sa taong pinagtitiwalaan mo, pagbata ka pa, natatakot ka, sino sa tatawagan mo? Doon sa tao ka nagtitiwala. Doon sa taong pinagtitiwalaan mo. Natatandaan ko, bata pa po ako noon, kahit kaya ko nang tumayo, kasi medyo teenager na ako eh. No? Pero sisigawan ko yung daddy ko, Daddy! Penging kumot. Ayokong tumayo, madilim. Natatakot ako. Teenager na ako noon. Pero bakit? Sino yung tinatawag ko? Ang daddy ko. Bakit? Kasi nagtitiwala ako. Hindi niya sasabihin, natutulog na ako. No, hindi niya sasabihin yun, na natutulog na ako, wag mo ko istorbohin. Babangon siya. Nagtitiwala ako na kapag tinawag ko siya, babangon siya at bibigay niya yung aking inihingi. At yun yung ginagawa ng daddy ko. Sabi nga ng mami ko, ano ba? Natutulog na ang daddy mo, bakit ginigising mo pa? Isang paglalambing marahil ng isang anak sa kanyang ama. No? Pero sa kanya ako sisigaw, sa kanya ako tatawag, Daddy, araw-araw yun, araw-araw yun. Tatawagin ko siya. Ganun pa, penging kumot. Tapos nandun ang daddy ko, babangon, dala-dala yung kumot. Kasi bakit? Ba't ako sa kanya tumatawag? Nagtitiwala ako. Tayo mga kapatid, dito sa ating binasa, si Haring David tumatawag sa Diyos. Sa iyo, O Yahweh, ako ay, tumatawag. Alam natin ang buhay ni Haring David. Sino dito nakabasa na ng buhay ni Haring David? Napakagulo ng buhay ni Haring David. Maraming kaaway si Haring David. No? Hindi pa siya hari, pinagtatangkaan na siyang patayin. Pinagtatangkaan na siyang patayin ni Saul. Di po ba? At na maging hari, nagkaroon siya ng anak na lapastangan. Si Absalom. Ano ginawa ni Absalom? Kudita. Saan nakakita ng ganun? Anak mo, ikukudita ka. Siya tumayong hari. Di po ba? Ang gulo-gulo, ang hirap-hirap. Ang dami niyang mga bagay na sinuong sa buhay niya. Si Goliath lang eh. Di po ba? Yun lang pagharap mo sa isang napakalaking tao na sumisigaw at lumaban ka sa, sino man makalalaban sa akin at makatatalo, magpapaalipin kami. Lahat ng mga Israelita noon, takot na takot sila. Pero si David, no, nandoon, may tapang. No, may tapang siya. Bakit? Kasi punong-puno siya ng, pagtitiwala. Sino ka na umahamak sa Diyos ng Israel? Makita niyo mga kapatid,
Sino ka na humahamak sa Diyos ng Israel? Papatayin kita, puputulin ko ang ulo mo. Kapatid, bata pa siya noon. Bata pa si David. Pero ano sabi niya? Papatayin kita at puputulin ko ang ulo mo. Ganon. Ganon siya katapang. Alam niyo bakit? Saan siya humuhugot ng tapang? Sa Diyos. Kilala niya ang Diyos. Nagtitiwala siya sa Diyos. Hindi mo pwedeng hamakin ang Diyos ko. Papatayin kita at puputulin ko ang ulo mo. Ganon siya katapang. At may mga pagkakataong lumuluha si Haring David. Kapatid, bakit luluha si Haring David? Ikaw kaya ang magkaroon ng anak na lapastangan. Kinalinga mo, minahal mo. Ginawa mong prinsipe. Prinsipe talaga. Tapos, inagaw sa iyo yung kapangyarihang tangan-tangan mo. Ano ang mararamdaman mo? Hindi kaya siya lumuluha. Nang mamatay yung kaibigan niya si Jonathan, hindi kaya lumuha si Haring David. Bakit ko kwento ito? Para makita natin, si Haring David, ang buhay niya hindi payapa. Hindi payapa. Mga kapatid, tulad din natin, hindi payapa ang buhay ng bawat isa sa atin. Nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, oo, mayroon joy na ibinigay ang Diyos at dapat mayroon joy at mayroong peace. Bunga ng Espiritu Santo. Kaya lang, isang katotohanan at realidad. Tama po ba? Realidad. Na na nandito pa tayo sa daigdig na ito na punong-puno ng ng pagluhat ng pagsubok. Tama po ba? Kung punong-puno ng pagluha at pagsubok ang buhay natin sa daigdig na ito, no? Kahit tayo'y mananampalataya na, ano ang gagawin mo? Tinuturo ng ating binasa, magtiwala ka sa Diyos na may magagawa. Hallelujah! Kanino ka palalapit? Siyempre dun sa may magagawa. Kaya ka tatawag at kaya ka nagtitiwala sa Kanya kasi alam mo, mayroon siyang magagawa. Kapatid, nagtitiwala ka ba? Kaya ka ba tumatawag sa Diyos dahil alam mo mayroon siyang magagawa? Amen. Sabi ko nga, ang panalangin na ito ni David ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Diyos. Ipinakikita nito ang pagtitiwala sa Diyos ay isang pundasyon ng mga mananampalataya. Dapat yung pagtitiwala natin sa Diyos, dapat ito yung foundation ng ng mga mananampalataya. Ano mangyayari kapag weak ang foundation? Babagsak. Amen? Babagsak. Nakakita na kayo ng magandang tulay? Di po ba? Viral yun. Dinaanan lang ng isang truck, bumagsak. Bakit? Ang ganda-ganda ng tulay. Bakit? Weak yung foundation. Weak. Kapatid, ganun din tayo. Kapag weak yung ating foundation, babagsak ang ating buhay. Kung kulang ang ating pagtitiwala sa Diyos, babagsak ang ating buhay espiritual. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito, yung pagtitiwala natin sa Kanya, kapatid, anong man ang nagaganap, gawin mong buo. Buong buo. Alin? Si Sarana, alin ang buong buo? Tiana, anong buong buo? Asensya na kayo ha. Gusto kong kunin yung inyong atensyon. Amen. Pagtitiwala. Gusto ng Diyos buong buo yung ating pagtitiwala sa Kanya. Sabi, ito daw ay pundasyon ng ating mga pananampalataya. Ang pahayag na ito ni David ay nagpapakita ng malalim na relasyon niya sa Diyos. Ano daw ang pinakikita? Malalim na relasyon niya sa Diyos at ang kanyang pagkilala sa kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon, kaya puno siya ng pagtitiwala. Mga kapatid, ang pagtitiwala ay mahalaga sa pananampalataya dahil ito ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ano daw ang nagbibigay sa atin ng lakas?
Pagtitiwala. Kanino ka magtitiwala? Sa tao? Sa tao? Kaya maraming bumabagsak. Kasi nagtitiwala sa tao. Amen? Ano sabi? Ano sabi? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kinote pa yung word ni Lord. Hindi kita iiwan. At sinobrahan pa. Kukunin ko ang mga bituin at iaalay ko sa iyong mga paa. Naniwala ka naman. Yes, oo. Naniwala ka. Kukunin niya ang mga bituin at iaalay sa iyong mga paa. Tapos, kinasal. Dumating ang 1 taon, 2 taon, 3 taon. Naghiwalay. Marahil may kilala tayong ganyan. Naghiwalay. Bakit? Kala ko hindi mo ako iiwan, ipababayaan man, kapatid, kasi ang Diyos lang yun. Diyos lang ang hindi magpapabaya at hindi mangiiwan. Huwag tayong dumepende sa tao. Nababago ang puso ng tao, mga kapatid. Kaya huwag kang didepende sa tao. Manangan tayo at magtiwala tayo sa salita lamang ng ating Panginoon Diyos. Siya hindi nagbabago. At kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, magkakaroon ka ng pag-asa, lakas sa gitna ng pagsubok at ng mga pagdurusa. Sa mundo bang ito, puno ng pagdurusa? Amen. Ano shinare ng ating kapatid noon? Sister Nicole? Ang dami niyang problema. Ang dami-dami niyang problema. Hindi halata. Tama? Hindi halata. Kapatid, hindi ka makatatayo sa pagsubok kung wala kang pagtitiwala sa Diyos. Hindi tatagal ang pananampalataya mo sa Panginoon kung hindi ka nagtitiwala at hindi mo lubos na kilala ang Diyos. Kapatid, dapat nilalagak natin ang lahat ng ating tiwala, pag-asa, tanging sa Diyos. Kapatid, kanino nakasalig yung pag-asa at pagtitiwala mo? Sa tao, wag. Wag. Sa Diyos. Amen? Ngayong araw na ito, pinaalala sa atin ng Panginoon. Wag tayong magtitiwala sa tao. Magtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat ang mundong ito, punong-puno ng kasamaan. Mga kapatid, punong-puno ng kasamaan. Noong nakaraang ilang buwan, ang daming lumapit sa inyo, kumakamay. Kumakamay. Hindi ko naman lalahatin. Boto ninyo ako. Maka-Diyos, maka-tao. Maka-Diyos at maka-tao. Ang ganda na slogan. Maka-Diyos at maka-tao. Tayo magtitiwala sa tao. O sino ngayon involved? Sila. Sila nagsasabing maka-Diyos at maka-tao. Amen? Kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Ang gulo-gulo ng buhay natin, ang gulo-gulo dito sa libutan ito, kanino ka pa sasalig? Sasalig ka sa tao? Nagsasabing, ako'y makatao at maka-Diyos. Naalala ka lang kapag may halalan. Lalapitan ka kapag may halalan. Kapag walang halalan, nasaan na? Wala. Ang Diyos, laging nariyan? Laging nariyan. So, kanino ka magtitiwala? Dito sa laging nariyan, ang Diyos lang yon, kapatid. Amen? Ang Diyos lang yon. Kaya sa Kanya lang tayo magtitiwala. Sa panahon ng pagsubok at pagdududa natin at pagdurusa sa daigdig na ito, mga kapatid, mananatili kang nakatindig, matatag. Bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos na may magagawa. Puno ng pag-ibig, puno ng pagpapatawad. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, tayo ay nakapagtitiwala sa Kanyang mga plano at pangako. No? Pangako ng Diyos para sa atin. Kapag tayo daw ay nagtitiwala. Ngayon, ano ang benepisyo ng pagtitiwala sa Diyos? Sino dito nagtitiwala sa Diyos? Amen? Anong benepisyo? Una, kapayapaan. Ano sabi ko kanina? Ang gulo-gulo sa daigdig na ito. May peace of mind ba tayo dito? Wala, diba?
Wala tayong kapayapaan sa daigdig na ito. Pero mayroon makapagkakaloob sa atin ng tunay na kapayapaan. Kapatid, mayroon makapagkakaloob ng tunay na kapayapaan. Alam, minsan, mag-imana ng palataya, nawawala yung kapayapaan. Wala tayong kapayapaan sa ating kaisipan. No? Pero may benepisyo kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Una, bibigyan daw niya tayo ng kapayapaan. Ang sabi ng Pilipos 4:7, at ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano sabi? At ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos. So anong kapayapaan yung naroon na ibinibigay sa atin, sa ating mga mananampalataya? Kapayapaan ba ng tao? Kapayapaan ng Diyos. At ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos, ang sabi doon, ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip. Ano ba yung nagugulo sa atin? Puso at pag-iisip. Pag nagtitiwala tayo sa Diyos, iingatan, lalagyan ng Diyos ng kapayapaan yung ating mga puso at ang ating mga pag-iisip, ano man ang nagaganap sa daigdig na ito. Amen? Dumating man yung the big one. Huwag naman sana, Lord. Di po ba? Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Andun man tayo sa gitna ng kaguluhan, mayroong kang peace of mind, kapayapaan sa isip at sa puso. Bakit? Nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. Ngayon, ano pa? Anong benepisyo kapag yung ating pagtitiwala inilalagak natin sa Diyos? Lakas. Lakas. Mahina ba ang tao? Mahina tayo. Napakahina natin. Pastor, malakas ako. Hindi. Mahina ang tao. Ha? Mahina ang tao. Mahina ang tao lalo na sa tukso. Lalo na sa tukso. Di po ba? Sino hindi nahulog sa tukso? Lahat tayo nahulog sa tukso. Anong kahinaan mo, kapatid? Anong kahinaan mo? Kapag nakakita ka ba ng maganda at bago sa mall, wow, kahit meron pa, gusto mo nang bilhin. Di ba meron ganon? Yung kahit wala kang pera, gusto mo na. Gusto mo lahat gagawin mo. Bakit? Kahinaan mo yun. Natutukso kang gawin. Bilhin. Bilhin yung isang bagay. At may mga kahinaan tayo, kahinaan ng laman. Kahinaan ng laman. Ang tao, mahina. Kapatid, ano ka? Mahina. Si Pastor Romel, mahina. Mahina. Pero kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, andun ang lakas ng ating Panginoon Diyos. Hindi lakas natin, kundi lakas ng Diyos. Sarap, di po ba? Na kaya tayo nakakatindig dahil sa lakas ng Diyos. Pagkakaloob ng Diyos sa mga nagtitiwala, mismong yung kanyang kalakasan. No? Ang sabi, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon at pagsubok ng buhay. Sino dito may mga hamon at pagsubok ng buhay? Amen. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas para harapin ng ng yung mga hamon sa buhay ng may kalakasan. Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, kayang-kaya nating harapin yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Kapatid, anong pagsubok mo ngayon? Buwal ba? Sabi nga ni Sister Julie kanina, ang dami sa ating mga mananampalataya. Marahil yung mga pagbuwal. No? Paano nananaig na ikaw ay nagtatagumpay doon sa iyong pagiging mahina? Kapatid, hindi naman galing sa atin eh. Kaya lang tayo nagtatagumpay dahil sa biyaya, habag ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin para mapagtagumpayan natin ang alin. Ang lahat ng hamon sa buhay. Iba't iba ang hamon natin sa buhay. Amen? Iba't iba ang hamon natin sa buhay. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Kapatid, sa araw na ito, ano ang hamon mo sa buhay? May sakit ka? Paano mo nga harapin? Yung sabihin sa'yo ng doktor na may sakit ka. Kapatid,
Paano mo nga harapin? Yung katotohanan na yon. Sabihin sa'yo ng doktor na may sakit ka. Mahirap yun. Tama po ba? O kaya may mahal ka sa buhay na may sakit. Paano mo nga harapin yun? Ang hirap. Ang hirap. Sa mga estudyante, paano mo nga harapin yung katotohanan na hindi mo kaya yung nasa harapan mo? Test na. Hindi mo kaya. Nag-review ka naman. Kasi, na ano nyo na yun, may pagkakataong nag-review ka, pero walang pumapasok. Katotohanan yun. Kahinaan ng tao. Humina yung kokote mo nung oras na yun. Nag-review naman ako, Panginoon. Nag-pray pa ako. Pero ang pagharap mo, hindi mo alam. Blanco ang utak mo. Kapatid, ang Diyos lang ang makapagbibigay ng lakas sa ating harapin ang lakas. Harapin ang may lakas ang lahat ng hamon sa ating mga buhay. Amen? Kapatid, mahina tayo. Mahina tayo. Pero ang Diyos, napakalakas. Bakit? Napakamakapangyarihan ng Diyos. Napakalaki ng Diyos. Napakalaki ng Diyos sa ating mga problema. Gaano ba kalaki mga problema natin? Ang liit lang yan kapag nandyan ang Diyos, napakaliit lang ng problema natin kapag kaharap natin ang Diyos na napakalaki at makapangyarihan. Kapatid, anong suliranin meron ka ngayon? Eh di ilagak mo sa Diyos na napakalakas at makapangyarihan at napakalaki niya. Kayang-kaya ng Diyos. Kapatid, may benepisyo kapag tayo nagtitiwala sa Diyos. Mayroon tayong lakas. Amen? Anong pagsubok meron ka? Problema mo, asawa mo? Magtiwala ka sa Diyos. Ilagay mo sa Diyos. Ilagak mo. Kapatid, huwag kang magtiwala sa sarili mo kahit anong gawin mong mura sa asawa mo. Amen? Kahit anong gawin mong mura dyan, hindi magbabago yan. Ilagak mo sa Diyos. Amen? Ilagak mo sa Diyos at makikita mo pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng Panginoon ng lakas para harapin ang mga hamon, pagsubok sa buhay. Ano pa? Pag-asa. Sino dito nawawala ng pag-asa? Amen? Alam nyo, dumating, ilang linggo na, bagsak ng pag-asa ko. Bagsak yung nararamdaman ko. Para, sabi ni Belia, "Huy, dumalo ka naman ng Bible study." Ayoko dumalo. Dumalo ka naman ng prayer meeting. Ayoko dumalo. Bakit? Dumating sa akin yung bagsak. Bakit? Walang pag-asa. Sabi ko, nakikita ko yung buhay ko. Panginoon, ito lang ba ako? Ang nakikita ko, yung buhay ko ngayon. Hindi ko nakita ang Diyos. Kita nyo? Dumarating yung panahon na nawawalan tayo ng pag-asa. At mahirap sa isang tao ang walang pag-asa. Mahirap. Pinatitigil ka nito kasi wala ka nang pag-asa eh. Hihinto ka sa lahat ng gagawin mo, ayaw mo na. Bakit? Wala akong pag-asa. Ayoko na nga tumayo dito eh. Nawawalan ako ng pag-asa. Kaya lang, kanino ko ilalagak ang pagtitiwala ko? Eh di sa Diyos. Sa Diyos. At habang ginagawa ko to, nakikita ko na mayroong Diyos na mapagmahal at nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng pag-asa sa mga taong walang pag-asa. Taong nawawala ng pag-asa. Ang Diyos ang nagbibigay. Sabi ko, hindi ako pwedeng manangan sa sarili kong lakas. At totoo naman. Sabi ng Biblia, huwag kang mananangan sa sarili mong kalakasan. Babagsak ka. Manangan tayo sa Diyos. Amen? Kapatid, kung kayo pinanalangin ko, ipanalangin nyo rin akong pastor ninyo. Panalangin ninyo ako. Bakit? Tao ako. Tao ako. Kung ako nagmisa, nagtetext sa inyo, kamusta na kayo? Tanungin nyo rin, Pastor, kamusta ka na? Kasi baka namamamaya, nawawala ng pag-asa si Pastor. Sabi ng isang pastor na kausap ko, "Romel, kasi may posisyon siya, alam mo bang napakalungkot sa taas?
Isa siya sa mataas, isa kinikilala sa Assemblies of God. Amen, napakalungkot sa taas. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Bakit? Walang madaingan. Mayroon kang suliranin, mayroon kang mga problema sa buhay, hindi mo madaing sa mga sa miyembro mo. Hindi ko madaing sa inyo. Hindi ako pwedeng lumapit sa inyo, sister, brother. May kanin ka ba? Kahit kanin lamig. Hindi ka makadadaing. Pastor, sinasabi mo, God will provide. Nakuha nyo? Kanino tayo magtitiwala? Sa Diyos. Sa Diyos. At ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Saan? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag nabasa mo na ang salita ng ating Panginoon, nagkakaroon ka ng pag-asa. Wow! May pag-asa pa pala ang aking anak, may pag-asa pa pala ang aking asawa. Bakit? Nakita mo sa salita ng Panginoon. Pero kung makikinig tayo sa salita, sa ingay ng daigdig na ito, sa mga boses na nakapaligid sa atin, lahat tayo mawawala ng pag-asa. Amen? Lahat tayo mawawala ng pag-asa. Pero kapag narinig mo, yung tinig, kapatid, uulitin ko, kapag narinig mo yung tinig ng Diyos, small voice, minsan nga hindi mo nanonotice, salita pala ng Diyos yun. Sinasabi pala ng Diyos sa iyon, kapag narinig mo yon, kapatid, nag-uumpisa yung kawalan mo ng pag-asa, nagkakaroon ka ng pag-asang muli sa buhay mo. Babangon ako! Sino bagsak? Bangon! Huwag kang manatiling lugmok. Bangon! Amen? Bangon! Sino nawawalan na ng pag-asa? Sa Diyos, laging may pag-asa. Amen? Hallelujah! Praise God! Sabi ng Jeremiah 29:11, hayaan niyo sabihin kong bagay na ito, bagamat sinabi ito ng Panginoon Diyos sa mga Israelita. Pero, angkinin atin. Alam natin to. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Alam niyo yan? Di po ba alam natin yan? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba? Jeremiah 29:11. Ako lamang, sino nagsasabi nung ako? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagsasalita. Ang sabi niya sa bayang Israel, kasi noong mga panahon na yon, ang bayang Israel, alipin. Alipin. Ano daw? Alipin. Anong buhay ng isang alipin? Anong isang buhay ng isang bagsak? Walang pag-asa. Ang dami-dami hindi maituring na isang bansa na alam nila mayroon silang lugar talaga. Pero nabihag sila. Anong kalagayan? Anong mararamdaman nila? Teka, walang pag-asa. Pero yung salita ng Diyos ang nagbibigay ng seguridad at pag-asa. Sabi ng Panginoon, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa inyo. Kapatid, ang Diyos may inihanda na para sa atin. Alam na ng Diyos yun. Kapatid, alam na ng Diyos. Anong sabi? Alam na ng Diyos. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Kapatid, sinabi ba dyan para sa ikasasama? Hindi. Sinabi diyan para sa ikabubuti ninyo. Ano man ang nagaganap sa ating buhay, kapatid, para sa ikabubuti natin. Alam ng Diyos yan. Sabi ko nga, ang mga Israelita nung panahon yon, bihag. Bihag ka, tapos sasabihan ka ng bagay na ito, alipin ka, kapatid, salita ito ng tanawin mo, mayroon akong inihanda para sa iyo. Kapatid, minsan, tulad ng mga Israelita, ano kaya ang kalagayan ng mga alipin? Di wala. Walang katarungan. Di po ba? Walang boses. Hindi ka pwedeng pakinggan. Bakit? Alipin ka eh. Kapatid, ganun din tayo. Nung tayo ay alipin ni Satanas,
nung hindi pa natin kinikilala ang Panginoon, wala kang boses. Hindi ka pwedeng pakinggan. Bakit? Alipin ka eh. Amen? Pero, nang tanggapin mo si Kristo, kapatid, sabi ng Diyos, ako lamang ang nakakaalam ng panukala na inihanda ko para sa iyo. Para saan daw? Para sa ikabubuti mo. Minsan nagtatanong tayo, Panginoon, bakit nagaganap sa akin ang bagay na ito? Ang dami-dami nating tanong. May mga problema, bakit ako bumagsak? Di po ba? Bakit nalugi yung aking hanapbuhay? Nagtatights naman ako, Panginoon. Tumutulong pa ako sa kawang gawa, Panginoon. Bakit bumagsak yung aking negosyo? Ako lamang ang nakakaalam, anak, ng panukalang inihanda ko para sa iyo, para sa ikabubuti mo. Hallelujah! Minsan marami tayong tanong. Minsan ang dami nating iniisip, ba't nangyari sa atin ito? Bakit, Panginoon? Ang gulo-gulo ng buhay namin. Sabi ng Panginoon, ako lang ang nakakaalam. Ako lang. Mayroon akong inihanda para sa iyo, para sa ikabubuti mo. Kapatid, anuman ang nagaganap sa atin, tandaan natin, para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Negatibo? Hindi maganda? Tignan mo na ito ay gagawing maganda ng Panginoon sa harapan mo. Hallelujah! Tanging ang Diyos lang maagagawa nun. Yung isang bagay na hindi maganda, gagawin niyang maganda. At dun mo makikita, mamamangha ka sa Panginoon, wow! Praise the Lord! Hallelujah! Bakit? Makita mo yung hindi magandang bagay, ginagawang maganda ng Diyos. Ginagawang maganda ng Diyos. Kapatid, hindi ka pa hahanga at mapapraise the Lord sa ating Panginoon? Kapatid, alam niyo ba ang Diyos? Gusto niya lagi tayong pinamamangha. Ano daw? Gusto ng Diyos lagi tayong namamangha sa Kanya. Paano ka mamamangha sa Kanya? Di ipakikita niya kung gaano siya makapangyarihan. Dun sa tila imposible, dun gumagawa ang Diyos. Ano daw? Dun sa tila imposible, doon gumagawa ang Diyos. Wow! O ngayon, kapatid, anong imposible na nasa harapan mo ngayon? Ano? Meron bang imposible? Marami ba? Imposible ito eh. Hindi ito mangyayari eh. Anong imposible na mayroon ka sa harapan mo? Kapatid, pamamanghain ka ng Diyos dun sa mga bagay na tila imposible sa harapan mo. Bakit? Kapag nagtiwala ka na sa Diyos, gagawa ang Diyos dun sa mga bagay na tila imposible. Gagawa ang Diyos! Hallelujah! At napakarami na nating patotoo pagdating dyan. Punong-puno tayo ng patotoo. Sabi ng ilan, ang yayabang niyo mga born again, ang yayabang ninyo. Bakit ba hindi tayo nagyayabang? Pinakikita lang ng Diyos na kapag tayo nagpapatotoo sa mga kababaihan, sabi ni Pastora sa inyo kahapon, nang dumalo kahapon sa Women's Rally, i-chismis ninyo. Sino dito mga marites? Sabi, maganda ang mga marites, i-chismis ninyo kung gaanong naging mabuti at binago kayo ng Diyos. Hallelujah! Di po ba? Yan ang gagawin ng Diyos. Yung sa tila, imposible. Ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa. Wow! Kamangha-mangha. Hallelujah! Pa tayo namamangha sa Diyos. Kapatid, namangha ka na ba sa Diyos? Anong merong imposible ngayon? May bukol ka? Ako, di ba nagabukol? Tinanggal ng Diyos? Hallelujah! Nung panahon na yun, bagsak na bagsak ako. Para wala na akong pag-asa. Mamamatay na ata ako. Nagbibili na ako. Pero hindi. Pamamanghain ka ng Diyos. Kapatid, naranasan mo na ba mamangha? Namangha na po ba kayo? O sino gusto magkasakit? Pamamanghain ni Lord. Si Sister Belia, sabi ko lagi noon, napakalakas mo kay Lord. Napakalakas mo kay Lord. Ang daming pagkakataon
na nakita siya na may karamdaman. At pwedeng dumating doon sa pag-oopera. May tatanggalin. Pero ang Diyos laging pinagagaling siya. Kapag dumulog na, nanalangin na sa Panginoon, pinagagaling siya ng Panginoon. Sabi ko, lakas mo kay Lord. Lakas mo kay Lord. Hindi mo naman malalagyan ng Lord. Di mo ba kaya lang nagiging malakas kapag may inilalagay ka dito sa mundong ito? Kay Lord, ano ilalagay mo para maging malakas ka kay Lord? Tiwala, pananampalataya. Kapag inilagay mo sa Diyos ang tiwala, pananampalataya, gagawa ang Diyos sa buhay natin. Mamamangha ka, mapapawaw ka. Wow! How big is our God? Di ba sabi nga nung kanta? And how great is His name? Ako lagi kong kinakanta yon. Alam niyo bakit? Nagpapaalala sa akin yon kung gaano kalaki ang ating Diyos. How big is our God? And how great is His name? He's the faithful one and forever the same. He rolled back the water from the mighty Red Sea. He said, I'm going to lead you. Ano sabi doon sa uli? Put your trust in me. Ano sabi ni Lord? Put your trust. Put your trust kay Bombay. Hindi, kay Lord. Pag wala, huwag kay Bombay. Kay Lord. Kay Lord. Lord. Lane. Ha? Kapatid, sabi ni Lord, ikaw ang sagot. Put your trust in God. Put your trust in the Lord. Amen? Tapos ang Diyos, pamamanghain ka. Pamamanghain ka. Kasi ang Diyos kumakausap ng tao para pagpalain ka. Hallelujah! Ano daw? Kumakausap ang Diyos ng mga tao para pagpalain ka. Huwag mong sasabihin, ikaw ang sagot. Sabi sa akin ni Lord, propeta pa. Hindi. Ang Diyos ang kakausap ng tao para pagpalain ka. Kahit pare-pareho pa ang laman ng tindahan, magkakatabi. Naaranas sa kayo, nakakita na kayo noon? Pare-pareho. Tingnan ninyo. Pag pumunta ka ng Banawe, anong meron sa Banawe? Tindahan ng spare parts. Alam ni Kuya yan. Pero tingnan ninyo, bakit sa Banawe sila pumupunta? At walang halos nalulugi. Ay, lalayo ako dyan. Lalayo ako dyan. Bakit? Pare-pareho lang din eh. Tinda eh. Hindi, kapatid. Kahit pare-pareho pa ang tinda ninyo, kapag lalo nagtitiwala ka sa Diyos, anak ka niya, kapatid, sa'yo pa pupuntahin ng Diyos, ang mga mamimili. Yan ang Diyos. Naniniwala ka sa Diyos? Ang Diyos ang kakausap sa tao, pumunta ka doon. Ang Diyos. Kahit pare-pareho pa ang tinitinda ninyo. Ang Diyos. Amen? Minsan nag-aaway-aaway. Pareho, ginaya ko. Ginaya niya ako. Hindi. Put your trust. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? O, sino dito gusto pamanghain siya ng Diyos? Amen. Simulan mo nang magtiwala sa Diyos. Anong meron ka ngayon sa harapan mo na tila imposible, magtiwala ka sa Diyos. Tiwala. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Diyos sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad. Pangalawa, anong aral meron doon? Kala nyo tapos na, no? Kala nyo uwi na? Hindi pa. Matagal to. Pangalawa, gabay ng Diyos. Sino gusto gabayan siya ng Diyos? Di ba? Ang sarap no, alam mo, gabay mo ang Diyos. Kasama ka ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Sa journey mo, dito sa buhay mo, dito sa daigdig na ito. Habang humihinga ka, alam mo, ginagabayan ka ng Diyos. Di ba? Alam mo yun? Di ba, sarap no? Alam mo, oh, kasama ko si Lord. Kasama ko ang Diyos. Sarap yun.
Dito sa binasa natin, sa awit 25, pinakikita dito, yung andun yung gabay ng Diyos. Ang sabi ng awit 25, verse 4 hanggang 5, ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Sino nagsasabi nun? Panalangin to ni David. Ang sabi ni David, ang kalooban mo ay ituro mo, O Diyos. Sinasabi niya ito sa ating Panginoon. Yung kalooban mo, Lord, gusto kong malaman, ituro mo sa akin. Kapatid, nananalangin ka na ba? Nag-pray ka ba na sinabi mo, Lord, gusto ko yung will mo, marinig ko? Kailangan ko ng gabay. Kaya alam nyo, maraming mga mananampalataya naliligaw, bumabagsak, kasi hindi doon sa gabay ng Diyos. Hindi niya iningi yung gabay ng Panginoon. Hindi niya iningi, Lord, mangusap ka. Si Haring David, sinasabi niya, ang kalooban mo ituro mo, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Sinasabi niya, ituro mo sa akin. O di kapatid, sabihin mo rin sa Panginoon ngayon, Lord, ituro mo sa akin. Ano ba yung kalooban mo? Siya ba? Sa mga kabataan, siya ba? Siya ba? Lahat ng bagay, itatanong mo sa Diyos. Amen? Ang kalooban mo'y ituro, Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Yahweh ang katotohanan, tagapagligtas ko, na inaasahan sa buong maghapon, pinagtitiwalaan. Ang ganda ng pray ni David, no? Ang ganda ng laman ng panalangin niya. Ang ganda ng laman. Ano nga pinakikita dito? Na si David ay lubhang naghahangad na malaman ang kaparaanan ng Diyos. Ano daw? Naghahangad siya na malaman niya kung ano yung paraan ng Diyos. Nasabi ko kanina, dapat tayo ring mga mananampalataya, hinahanap natin at hinahangad natin kung ano yung paraan ng Diyos. Hindi paraan natin. Ano daw? Hindi paraan natin, kundi yung paraan ng Diyos. Sabi, pinakikita ni David yung lubang paghahangad na malaman ang kaparaanan ng Diyos. Ganon din sa atin. Maaring malaman ng mga mananampalataya ang ilang bagay tungkol sa mga gawain ng Diyos. Dapat tayong magkaroon ng tapat na pagnanais na na magabayan tayo sa matuwid na kaparaanan ng Diyos at sa katotohanan ng kanyang mga salita. No? Ulitin ko, dapat tayong magkaroon ng tapat na pagnanais na magabayan tayo ng Diyos sa matuwid na kaparaanan sa katotohanan ng kanyang mga salita. Dapat tayong manabik, mga kapatid, dapat din tayong manabik saan? Na ilagak ang ating pag-asa sa Diyos sa buong maghapon. Ano daw? Ilagak natin ang ating buong pag-asa sa Diyos sa buong maghapon. Araw-araw, umaga hanggang gabi, yung tiwala mo nandun sa Diyos. Amen? Ang sabi ng verse 5, ayon sa matuwid, ako ay turuan. Tagapagligtas ko na inaasahan sa buong maghapoy pinagtitiwalaan. Bawat pagkakataon na tayo ay magkasala, no? Bawat pagkakataon na tayo ay magkasala ay hindi nagaganap sa isang taon. No, yung kaganapan na magkakasala ka ngayon, hindi nagaganap yan sa isang taon o sa isang buwan, hindi. Kundi bawat araw ang posibilidad na tayo ay magkasala. Bawat araw, mayroong posibilidad na magkasala ka. Tama ba yon? Tama ba? Bawat araw may posibilidad na magkakasala ka. Hindi yan, ay sa isang taon magkakasala ko. Hindi. Bawat araw ay may posibilidad na tayo ay magkasala sa Diyos. Kaya't napakahalaga ng paglalagak ng ating buhay sa Diyos sa maghapon. Araw-araw pala, bawat araw pala at oras, pwede tayong magkasala. Tumalikod. Manumbalik sa dating buhay. Anong dapat mong gawin?
Kaya't napakalaga ng paglalagak. Ano yung paglalagak? Hindi na ilam ng mga kabataan niya yun eh. Paglalagay. Paglalagay. No? Paglalagay ng ating buhay sa Diyos sa maghapon. Lord, parang ganito, bawat araw ay isang desisyon. Sino dito, bawat araw nagdidesisyon? Lalakad ako sa kalooban mo. O Diyos, lalakad ako sa katwiran mo. Ituro mo sa akin. Gabayan mo ako. At yung gusto mo, lalakad ako doon. Lalakaran ko, Panginoon. Pinananalangin mo ba yon? O hindi? Kaya nga, bawat araw yung posibilidad na pwede tayong mahulog sa pagkakasala Kaya't napakalaga, bawat araw, pinapanalangin natin sa Diyos, bawat oras, Lord, gabayan mo ako. Tulungan mo ako na hindi magkasala sa iyo. Kaya nilalaga ko, Panginoon, yung aking buhay sa iyo. Samahan mo po ako, Panginoon. Gabayan mo po ako. Hindi ko po kaya. Mahuhulog po ako sa pagkakasala. Si Haring David, isang taong mahina, pero pinagtatagumpay din naman ng Panginoon. Bakit? Lagi siya nananalangin sa Panginoon. Lagi siya nagpe-pray at gustong-gusto niya yung kanyang buhay, inilalagay niya sa Diyos at gusto niya, nalalaman niya kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag nalaman niya kung ano ang kalooban ng Diyos, nilalakaran niyo ni Haring David. Kaya ano nangyayari? Nagtatagumpay. Lumalakas. Sa kabila na nagkasala, nakapanunong balik. Nakababalik. Nagkasala ba si Haring David, mga kapatid? Ang laki ng kasalanan niya. Mamamatay tao, mapakiapid, sinungaling. Di po ba? Pinatay sino? Si Urias, yung asawa ni Bathsheba. Si Bathsheba hindi naman niya asawa, ang dami-dami na niya asawa, kinuha pa niya. Nagkasala ba? Oo. Kailan yon? Doon sa panahong marahil hindi siya nananalangin. Hindi siya naglagak ng kanyang buhay nung araw na yon. Ano ba ang will ni Lord? Mga kapatid, painggan niyo ako. Ano ang will ni Lord nung araw na yon kay Haring David? Alam niyo kung ano? Dapat nasa digmaan ka. Kasi nung mga panahon na yon, ang bayang Israel nakikidigma. Nakikidigma, kaya nga, sabi niya, kung saan yung pinakamatatapang, doon nyo ilagay si Urias. Ang bayang Israel nakikidigma at dapat naroon siya. Naroon dapat yung hari. Siya nagbibigay ng command, siya nagbibigay ng dikta kung anong gagawin, paanong mananalo. Pero hindi, anong ginagawa niya? Namamahinga sa kanyang balkonahe. Nagre-rest. Masama bang mag-rest? Masama bang magpahinga? Hindi Okay lang mag-rest, okay lang magpahinga. Kaya lang, nung oras na yun at panahon na yun, dapat David, ang kalooban ng Diyos, nandun ka sa digmaan, nakikidigma ka, ba't nagpapahinga ka? Alam niyo mga kapatid, tayo, minsan ganun. Yung dapat kalooban ng Diyos na naroon tayo, wala tayo doon. Kaya bagsak tayo. Pag araw ng linggo, dapat nasan ka? Oy, pastor, nag-online ako Okay lang yun. Oo. Nag-online tayo. Pero dapat, pag araw ng linggo, nasan ka? Sa church. Amen? Alam mo, minsan kaya bumabagsak. Kasi yung araw dapat na, alam mo kung dapat nasaan ka, wala ka. Wala ka. Uy, sayang naman, pastor. Put your trust. Put your trust. Amen? Magulat ka, Lunes, yung hindi mo kinita nung linggo, bibigay ni Lord. Yun ang Diyos Naniniwala ka. Pag nagtiwala, sabi ko nga, mamamanghain tayo ng Diyos Ito isara mo. Oras na to para kay Lord. Walang bibili. Bakit? Mamaya na. Patapos ng church.
Magulat ka, ubos tinda mo. Oh. Hindi maubos, pamigay mo. Hindi ubos. Di ba? Tapos sabi ko, yung dapat naroon ka sa lugar na alam mong dapat naroon ka, wala ka. Kaya ano nangyayari? Bagsak, nauhulog. Kapatid, dapat naroon ka. Saan? Yung alam mo na yun ang kalooban ng Diyos sa iyo. Amen? Doon tayo lalakas. Doon tayo palalakasin ng Panginoon. Kaya't napakalaga, mga kapatid, ng nawala ako. Ayan, tama. Kaya't napakalaga ng paglalagak ng ating buhay sa Diyos sa maghapon. At hangarin na tayo ay turuan ng Diyos sa matuwid na pamumuhay. Ano daw? Ano daw yung hahangarin natin? Matuwid na pamumuhay. Lord, i-guide mo ko. Gusto kong lumakad sa matuwid na pamumuhay. Amen? Minsan, tayong mga mananampalataya, nako-compromise dun sa hindi matuwid na pamumuhay. Na dapat, lumalakad tayo saan? Sa matuwid na pamumuhay. At magaganap lang yon kapag tayo laging nandun sa presence ni Lord. Ano daw? Kapag lagi kang nasa presence ni Lord, kaya hindi mo marinig si Lord wala ka sa presence niya Tapos hanapin mo ang tinig niya. Hanapin natin yung gabay niya. Wala ka nga sa presence ni Lord. Gusto mo bang marinig ang tinig ng Diyos? Dumuon ka. Pumunta ka. Saan? Sa presensya ng Panginoon. At kapag naroon ka sa presensya ng Panginoon, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Amen? Nakukuha niyo po ba ako o hindi? Anong mensahe ni Pastor? Anong mensahe ni Pastor? Nakaka-bless. Anong pamagat? Basta nakaka-bless. Di ba? Hindi. Nakukuha niyo po ba ako? Kapatid, matuwid na pamumuhay. Tinawag tayo ng Diyos para sa matuwid na pamumuhay. Romel, tinawag ka ng Diyos para sa matuwid na pamumuhay. Lahat tayo tinawag ng Diyos para sa matuwid na pamumuhay. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa maruming pamumuhay. Tinawag tayo ng Diyos para maging matuwid sa Kanyang harapan. Amen? Ngayon, tayo dapat ay magpasakop sa Diyos ng may kababaang loob. Ang sabi ng verse 9, sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Gusto nating malaman ng kanyang kalooban, magpakababa ka. Be humble. Huwag mo itaas ang sarili mo. Magpakababa ka sa Diyos. Ang sabi, ang aral sa talatang ito ay tungkol sa sa gabay ng Diyos para sa mga taong nagpapakumbaba. Mayroong gabay ang Diyos para sa mga taong nagpapakababa. Paano kang gagabayan ng Diyos kung hindi ka marunong magpakababa? Amen? Gusto mong gabayan ka ng Diyos? Magpakababa ka. Huwag kang magmamataas. No? Huwag kang magmamataas. Sabi, ang Diyos ang nagbibigay ng gabay at patnubay sa mga taong mapagpakumbaba. At bukas ang kalooban ng Diyos. No? Bukas sa kalooban ng Diyos. Ang mga mapagpakumbaba ay tinuturuan ng Diyos ng katuwiran at kabanalan na nagdadala sa kanila sa tamang landas ng buhay. Kapag tayo ay mapagpakumbaba, napakahalaga na alam natin ang daan na ating tinatahak. Ang nagmamataas ay madalas maligaw. Ano daw yung nagmamataas? Madalas maligaw. Ano maririnig mo sa mga taong mapagmataas? Ito yan. Ito yan. Alam ko yan. Pag tinuturuan, alam ko yan, alam ko na yan. Alam ko na yan, Pastor. Ano pa? Kayang-kaya ko yan. Hindi ko sinasabing mawalan tayo ng tiwala sa sarili natin, ha?
Hindi ko sinasabing ganon. Kailangan meron ka rin self-confidence. No? Hindi ko sinasabing mawalan ka ng tiwala at hindi. Kaya lang, huwag mo sasabihin lahat ng bagay, kaya mo. May mga bagay na hindi mo kaya. May mga bagay na hindi natin kaya. May mga bagay na hindi natin alam. Sabihin natin sa Diyos, para hindi tayo maligaw. Lord, di ko alam yan, di ko kaya yan. Magpakababa tayo sa harapan ng Diyos. At makikita mo, ang Diyos ang gagabay, ang Diyos ang magtuturo. Kasi hindi mo nga kaya. May mga bagay na hindi ka kaya. Aminin mo sa Diyos. Huwag mo sabihin sa sarili mo, kaya ko, kaya ko. Kaya ko. Kami nga, ang tagal ko na nagmamaneo, nababangga pa rin ako. Ang tagal ko na nagmamaneo. Ano nakalagay sa lisensya ko? Professional. Professional ka pala, ba't nababangga ka pa? Ba't nasasabit ka pa? Kasi nga, kaya ko yan, ginagabayan kayo. Sabi nung nag-guide sa akin sa garahe, ikabig niyo po, pastor, ikabig niyo po. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Tagal-tagal ko na dito eh. So, bug, 3.5. Bakit? Per panel, 3.5. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Madalas ako masabit. Madalas mabangga. Bakit? Kaya ko yan. O ganun din sa buhay natin. Madalas tayo mabangga. Madalas tayo mapagastos. Bakit? Kaya ko yan. Kaya ko yan. Kapatid, ba't di mo aminin sa Diyos, di natin kaya? Lord, guide me. Guide mo ko. Hindi ko kaya eh. Kita niyo yung nag-guide sa akin dun sa garahe? Kasi alam niyo po dun sa garahe namin, ganyan lang pagitan. Bago nga makalabas, kailangan magpakalit ako eh. Kaya po ako nagpakayat. Di ba, taba-taba ako noon. Nagpapayat po ako, magkasya ako dun. Kasi ganyan lang po pagitan. Doon sa garahe, kailangan kong dumepende sa nag-guide. Papaluin niya. Pag gumanyan siya, stop. Stop. Kailangan kong dumepende sa kanya. Ganon din tayo. Kailangan nating dumepende sa Diyos. Siya guide eh. Di po ba? Kung hindi mo kaya, sabihin mo, Lord, hindi ko kaya talaga eh. Mula ngayon, ikaw na driver ng buhay ko. Kapatid, babangga pa kaya kung ang Diyos ang driver ng buhay mo? Ikaw na mag-drive. Amen? Sabihin ko to sa nag-guide sa akin sa garahe, halika dito. Ikaw na mag-drive. Kaganunin lang niya yun. Kaya niya yun. Ang Diyos, ba't di natin gawin driver ng buhay natin? Amen? Kapatid, kapag driver ng buhay natin ng Diyos, kapatid, walang bangga, walang sabit. Amen? Kasi kaya niya. Lahat kaya ng Diyos. Hallelujah! Hala nyo, tapos na? Di pa. Unang Tesalonica 4:7, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos saan? Sa karumihan, kundi sa kabanalan. Magpakumbaba tayo sa Diyos upang tayo makalakad sa landas. Sa daan o landas ng kabanalan. No? Bakit nga? Sabi nga, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos sa karumihan, kundi sa kabanalan. Mga kapatid, ang mga taong mapagpakumbaba sa harap ng Diyos ay kanyang tinutumpak sa landas ng kanyang buhay. Siya ang teacher. Siya nag-guide. No? Siya ang coach. Sino daw ang coach? Si Lord. Man, tinutumpak. Siya. Ang sabi, tinutumpak ang landas ng kanyang buhay. At diyan pa lamang tayo makakalakad sa kabanalan. Ibig ng Diyos, ilagak natin sa Diyos. Lahat. Lord, hindi ko kaya. Ano sabihin natin kay Lord? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Ikaw na ang magmaneho ng buhay ko. Pakialaman mo ang buhay ko, Panginoon. Kasi madalas tayo, ayaw nating pinakikialaman. Huwag mo akong pakikialaman. At maging sa Diyos, ayaw nating pakikialaman ng buhay natin. Kaya tayo nagkakasala eh. Ayaw nating hayaan ng Diyos na pakialaman ng buhay natin. Mula ngayon, kapatid, sabihin mo sa Panginoon, pakialaman mo ang buhay ko.
At pagka ganon, babaguhin ng Diyos ang panukala mo, pananaw mo, ang salita mo, ang puso mo, lahat sa buo mong pagkatao, babaguhin ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Malapit nang matapos para sa mga inaantok at gusto nang umuwi. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad, may pagpapala. Sino gusto ng pagpapala? Wow! Lord, yan ang gustong-gusto ko, Lord. Pagpapala! Blessing! No? May pagpapala. Ang pagpapala, no? Ang pagpapala ng Diyos, iyong makakamit, sabi ang pagpapala mula sa Diyos. May pagpapala sa mga taong nagtitiwala sa Diyos at lumalakad sa landas ng kabanalan. Saan daw lumalakad? Sa landas ng karumihan, kabanalan. Lumalakad ka sa landas ng kabanalan. Lumalakad ka sa karumihan, tapos hingin mo yung, Lord, i-bless mo naman ako. Lord! Lumalakad ka sa karumihan eh. Paano i-bless ni Lord? Gusto mo ng blessing kay Lord? Gusto mo talaga blessing ni Lord? Lumakad tayo. Saan? Sa landas ng kabanalan. Sabi ng awit chapter 25, verse 12 hanggang 14, at dito promise, matatapos na. Ang sabi, ang tumatalima sa Diyos, ang landas ng buhay, kanyang matatalos. Uunlad ang buhay. Anong sabi? Sa tumatalima sa Diyos, sa sumusunod sa Diyos, no? Ang landas ng kanyang buhay, ang sabi, uunlad ang buhay at ang mga supling mamumuhay itong ligtas sa lupain. Pati mga anak. Sa mga nanay, gusto niyo ba yung mga anak, alam ninyo, mawala man tayo sa daigdig na ito, alam natin, mamumuhay silang payapa, sagana. Kapatid, ilagak natin yung ating buhay sa Diyos. Para hindi lang sa atin yon, para sa mga anak ninyo, mga apo ninyo, kaapu-apuhan. Yun ang Diyos kapag inilagak mo ang buhay mo sa Kanya, kapatid, hanggang kaapu-apuhan, dadaloy ang biyaya, pag-ibig ng Diyos. Yan ang Diyos. Kasi punong-puno siya ng pag-ibig at pagpapatawad. Hallelujah. Uunlad ang buhay. Sino gustong umunlad ang buhay? Amen. Ang mga supling, mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya ay kaibigan. Ano daw? Sa tumatalima, siya ay kaibigan. Sino dito gusto kaibigan ng Diyos? Wow! Wow! Pero mo kaibigan ka ng Diyos, bukod sa anak ka ng Diyos, inaring anak, noong nakaraan linggo, di po ba? Kaibigan ng Diyos. Kapatid, ano ba ang pag merong magkaibigan? Ano na meron sa magkaibigan? Yung minsan, yung lihim, hindi nasasabi sa nanay at tatay, pero sa kaibigan, alam. Correct? Ayun. Sinasabi niya yung mga lihim. Saan? Sa kanyang mga kaibigan. Ang Diyos ituturing kang kaibigan. Pagkakaibigan, anong meron sa kaibigan? Body-body. Correct? Correct ba? Hello, meron ba ditong magkaibigan? Sino magkaibigan? Minsan nga, nag-uusap Kailangan parehas tayo ng suot Kailangan. Kanina, pare, kung hindi ako nagpalit, yung ganyan suot, ganyan, ako sabi ko, buti na lang, hindi kami kundi sabi magjowa kami. Sabi ko, gusto ko nung isuot yun. Kaya nakita ko sa pare, buti na lang ka, kundi. O kasi bakit? Magkaibigan kami. O hindi kami nag-uusap. Di ba, minsan nag-uusap? So ano susuot mo? Body-body. Yung interest niya, interest mo. Correct? Kapatid, kapag kakaibigan natin ng Diyos, yung interest ng Diyos, nagiging interest natin. Ano ba interest ng Diyos?
maligtas ang tao. Interes ng Diyos, maligtas ang tao. Kapag kaibigan natin ng Diyos, nagiging interes natin ang kaligtasan ng tao. Amen. Yan. Ano pa? Kaibigan, tagapagturo. Wow. Tagapagturo. Sabi ko nga, wala tayong alam, di ba? Sino dito matalino? Taas ang kamay ng matalino. Talino. Ito matalino. Pero hindi lahat alam natin. Kapatid, kapag ka nasa Diyos ka, isa sa benepisyo, tuturuan ka ng Diyos. Tuturuan ka ng Diyos. Amen? Ano daw? Tuturuan ka ng Diyos. Pastor, di ko alam yan. Pastor, hindi ko alam yan. Hindi ko kayang tumayo. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kaya. Magugulat ka na lang. Ang Diyos ang naglalagay ng salita sa bibig mo. Basta ikaw, bukas ang kalooban mo, Lord, gamitin mo ako. Magkaibigan tayo. Turuan mo ako. Tama? Magkaibigan pala tayo eh. Lord, magkaibigan tayo. So, turuan mo ako. Interest ko na interest mo eh. Lagyan mo ako ng salita. Sino dito gusto maging kaibigan ng Diyos? Kapatid, ang Diyos ang magtuturo. Ang Diyos ang maglalagay ng salita sa ating mga labi. Amen? Sabi, tagapagturo ng banal na tipan. Nagiging tagapagturo ng banal na tipan. Kapatid, tayo ay may Diyos na puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Ating ilagak ang ating buhay sa ating Panginoon. Hindi ko napakakahabaan ang konklusyon. Dahil alam ko, nakuha na ninyo ang turo, ang punto ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos na may magagawa. Amen? Tayo po tumayo. Hallelujah! Praise God! Sino dito wala alam? At gusto niya, Lord, gusto kong matuto, turuan mo ako na makalakad ako sa daanan ng kabanala. No? Aminin natin sa Diyos, magpaababa tayo. Paano daw natin maririnig yung tinig ni Lord? Presence. Doon tayo sa presence ni Lord.